Sa bayan ng Antipolo, kung saan tahimik ang mga gabi at tila masyadong malapit ang ulap sa lupa, may isang lumang apartment na matagal nang iniiwasan ng mga residente. Wala itong pangalan, wala ring karatula, ngunit kilala ito sa isang bulong na paulit-ulit na naririnig sa mga eskinita tuwing hating gabi. Ang tanging maririnig mo sa mga istambay sa lugar ay naandyan pa din daw ang matanda. Ang apartment ay itinayo noong dekada 70. Apat na palapag, kupas ang pintura at laging amoy amag at lumang kahoy. Kahit tanghaling tapat, madilim sa loob. Ang mga ilaw sa hallway ay palaging pumipitik at ang hagdan ay may tunog na tila sumusunod kahit mag-isa ka lang. Sa ikatlong palapag, may isang unit na laging bakante. Ang unit number 3. Walang tumatagal doon nang higit sa isang linggo. Si Marco, isang call center agent na bagong lipat sa Antipolo, ang naglakas loob na tumira sa unit number 3. Mura ang renta, tahimik ang lugar, at ayon sa caretaker, wala namang problema dyan. Unang gabi pa lang, may napansin agad si Marco. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig siyang mabagal na paglalakad ng tsinelas sa hallway. Akala niya kapitbahay lang, ngunit nang sumilip siya sa sibang ng pinto, wala siyang nakita maliban sa anino ng isang babaeng kuba. Nakatayo sa dulo ng hallway, nakatalikod sa kanya. Mahaba ang buhok, manipis ang katawan, at ang leeg tila hindi na kayang buhatin ang kanyang ulo. Bigla itong nagsalita kahit hindi humaharap. "Hindi ka dapat nandito," wika ng matanda. Kinabukasan, tinanong ni Marco ang isang matandang tinderang nakatira malapit sa apartment. Namumutla ito nang marinig ang unit 3. "Matagal na siyang patay," bulong ng matandang tindera. "Si Aling Remedios, dating nakatira dyan." Ayon sa kwento, mag-isa lang namumuhay si Aling Remedios. Walang pamilya, walang kaibigan. Kilala siyang mahigpit, tahimik, at laging nakasilip sa bintana tuwing gabi. Isang gabi, may naamoy na mabahong amoy sa loob ng buong apartment. Nang buksan nila ang unit 3, natagpuan ang katawan ni Aling Remedios sa sahig. Nabubulok na. At ang mas nakakakilabot, nakabukas ang kanya mga mata, nakatitig sa pinto na para bang may hinihintay o may kinakatakutan. Simula nang manirahan si Marco, mas dumalas ang mga kakaibang pangyayari. May kumakatok sa pinto tuwing 3:00 ng madaling araw. Ngunit pag binuksan, wala namang tao. May malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok habang siya ay natutulog. At sa salamin ng banyo, may minsang lumitaw na sulat na tila sinadyang isulat. Ang nakasulat sa salamin ay ang mga salitang "Umalis ka," na hindi niya alam kung saan ito nagmula. Isang gabi, nagising si Marco na may nakaupo sa dulo ng kanyang kama. Isang matandang babae, nakasuot ng lumang duster, nakatungo. Dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. At nakita niya ang mukha nito. Walang mga mata, tanging butas lamang. At mula sa bibig nito, lumalabas ang pabulong nitong tinig. "Dito ako namatay, at dito rin ako mananatili."
Hindi na nakatiis si Marco. Nag-impake siya at tumakbo palabas ng apartment kahit madaling araw pa lang. Habang pababa ng hagdan, narinig niya ang isang mabilis na lakad papalapit sa kanya. Paglingon niya, nakatayo si Aling Remedios sa itaas ng hagdan. Nakangiti ito. Isang ngiti na hanggang tenga, na tila may lamat ang mga muka. Pagdating ni Marco sa labas, napansin niyang may marka ng kamay sa kanyang braso. Malamig at may mahabang kuko. Kinabukasan, tuluyan ang umalis si Marco sa Antipolo. Ngunit ayon sa mga bagong nangungupahan, may isang matandang babaeng nakasilip sa bintana ng Unit 3. Lalo na tuwing dumadating ang hating gabi at tila may hinihintay na naman na susunod na titira. Hanggang ngayon, ang lumang apartment sa Antipolo ay patuloy na tinatanggihan ng karamihan. Ngunit sa mga nangangailangan ng murang tirahan, may ilan pa ring sumusubok. Kung sakaling mapadaan ka roon at may marinig kang mabagal na kaladkad ng tsinelas sa gabi, huwag kang lilingon. Dahil baka nakatingin sa'yo si Aling Remedios.